Ito na ang isa sa pinaka-latest and good news na tanggap po natin mula kay Doc Willie Ong sa kanyang kalagayan sa pinagdadaanan or battle niya sa kanyang sarcoma cancer. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga nanonood, sumusuporta po sa ating channel at sa walang sawa ninyong pagbibigay ng inyong mga komento at positibong komento para po sa kay Doc Willie Ong at sa iba pang mga updates na ibinibigay po natin sa inyo. So ngayong araw nga ay isang positibong news ang natanggap po natin patungkol po dito sa pinagdadaan ng sakit ni Doc Willie Ong. Last September 24, 2024, Doc Willie Ong ay binalita niya po sa lahat yung kanyang sakit, kung saan sinabi niya nga na nagkakaroon siya or meron po siyang battle na pinagdadaanan at naibahagi niya rin na sa kanya pong pagpapagamot ay nakaranas po siya kung saan sinasabi niyang kinukuha na raw siya ng kanyang namayapang ina at cardiologist at tinaguriang doktor ng bayan. Ang patuloy na pinakikipaglaban nga si Doc Willie Ong sa kanyang sarcoma or abdominal cancer, pero sabi niya kung talagang oras na niya para magpaalam ay maluwag nga niya itong tatanggapin. At ngayong araw nga, marami po ang natuwa sa napakaganda at good news na hatid nga ni Doc Willie Ong kung saan ipinost niya sa kanya pong Facebook page ang isang positibong post. Basahin natin. Sabi niya, Doc Willie Ong good news update, October 8, 2024, 1 p.m. Good news, Doc Willie sarcoma shrink by 60% in 6 weeks. See actual PET scan result for comparison. The lighted areas are the active cancer cells which has dramatically reduced. Miracle do happen. I can only say that God loves you. I have not seen a sarcoma response as quickly as yours, says cancer specialist Dr. Ang Peng Tiam, ang kanya pong doktor. I remember all the sad eyes and tears when colleagues found out my diagnosis, a 16 cm large sarcoma invading all the major blood vessels, inoperable they say, a hopeless and terminal case in the brink of death. Well, apparently not for my case. With the help of my brother and a patient of Dr. Ang Peng Tiam, I was whisked to Singapore while in a serious condition. Now, after 6 weeks of treatment by my Singapore oncologist, Dr. Ang Peng Tiam, the cancer has shrunk dramatically. Sarcoma is one of the hardest cancer to treat, Dr. Ang says. So, pinaliwanag po ng kanyang doktor na it's really a miracle. First, I thank God for His continued guidance in my life, His plans, my mission on earth, and I follow. Second, I thank that many people who prayed and sacrificed for me. Third, I thank my oncologist, Dr. Peng Tiam, and his team of doctors and health workers. These doctors can make many stage 4 cancer patients live 8 years and counting. My conversation with many patients. Fourth, I thank my family and relatives for their financial and emotional support. And of course, I thank Doc Lisa and my 2 daughters who have never left me on this journey. As I've said, curing myself is just a half of the battle plan. The important step is fixing the broken healthcare system in our country, and there is a reason why I experience the highs and lows of healthcare system. There is a reason I experience the agony that our poor countrymen are going through. With their help, we will improve healthcare in our country and hopefully make dent on the widespread corruption plaguing our country. Maraming salamat po. This is posted by Doc Willie Ong. Sa kanya pong post, ipinakita niya po ang resulta ng kanyang PET scan kung saan makikita dito ang pagliit ng kanya pong sarcoma cancer, yung bukol po na nakita dun sa kanyang abdomen. Kaya naman tuwa po si Doc Willie Ong dahil sinasabi niyang this is gonna be a miracle, and sinasabi nga ng ilang mga commentator po dun sa kanyang post na maaaring binigyan pa siya ng chance ng Diyos para po talagang matuloy yung kanyang misyon. So, according to him, ang pinaka battleground po niya is talagang, or ang pinaglalaban niya talaga is madala niya or
makapi niya kung ano man yung healthcare system na meron po ang Singapore na nakatulong po sa kanya para po sa kanyang lubusang paggaling. Kaya naman na talagang marami po talagang natuwa sa good news na hatid nitong si Doc Willie Ong. And kasabay nito ay kumpirmado na at tuloy na nga ang kanyang pagtakbo bilang isang senador sa darating na halalan. So yun po yung kanyang baon-baon. Sinasabi niya dito, or si Doc Willie Ong po ang nagpapatunay na meron talagang Diyos na naghihimala, na meron talagang Diyos na tumutugon sa mga sama-samang panalangin para sa kanya. Maybe this is gonna be the second life and the prayer po ng marami mga Pinoy na talagang magtuloy-tuloy na yung kanyang paggaling. Sinasabi naman ng ilan na talagang kung siguro po kung ganyan din kabilis at ganyan kagaling ang healthcare system sa Pilipinas ay wala nang mga Pinoy ang mamamatay sa cancer. So yun po yung isa sa mga isinusulong at inilalaban ngayon ni Doc Willie Ong, na kaya po siya isa sa mga nag-pursue at isa sa mga purpose at dahilan kung bakit po talagang despite dun sa kanyang pinagdadaanan ay nag-file na po siya ng kanyang COC para po sa darating na halalan. So, ano kaya po ang mga susunod na hakbang at ano nga ba ang mga susunod na magaganap pa sa buhay ni Doc Willie Ong pagkatapos ng good news na ito? Tuloy-tuloy pa rin po yung kanyang gamutan at still nag-under pa rin po siya ng chemotherapy. At dahil dyan, ay marami pong mga positibong komento mula naman sa mga supporters ni Doc Willie Ong na talagang positibo rin na nababasa nga ni Doc Willie Ong. Isa na dito ang komento mula sa isang netizen. Sabi ni Mr. Miguel, kapag ang tao ay may iniinda, hindi maayos ang brain. Kaya kung yung sinasabi ni Doc ay wala sa gawa, kabaligtaran ng mga sinasabi, kinakain niya mga sinasabi, unconscious na ang mind. Iba na ang sinasabi sa kanyang ginagawa, madaling mangarap at magsalita, ngunit iba sa gawa. Ito po yung last comment patungkol dun sa sinabi po ni netong si Manay Christy Permin na hindi siya sang-ayon sa pagtakbo nga nitong si Doc Willie Ong dahil po mas unahin daw muna nito yung kanyang health condition bago po niya tulungan yung ibang tao. Sinasabi niya na tulungan niya muna yung sarili niya bago siya tumulong sa ibang tao. So, ito naman yung kanyang komento dito. Sabi naman po ni Miss Sherlina, many will pray for you for your fast recovery and long life cause you're a good man. We need leaders who are honest, credible, and have a very strong purpose in life and have a good sense of wisdom, selfless and dedicated to their humanitarian goals and intention. We will pray for your triumph, Dr. Willie Ong for Senator. Both Dr. Willie Ong. Ayan. So, isa siya sa mga parang pinupurso din ng mga Pinoy, no? Talagang, kaya nga sabi po ni netong si Manay Christy Permi na parang kumukuha daw ng sympathy si Doc Willie Ong sa mga Pinoy para iboto siya. So medyo matitindi kasi mga pinakawalang salita ni Manay Christy Permin sa kanyang last update. And of course, sabi ni Miss Benbenit, salamat po sa Diyos at tuluyan po kayo gumaling. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!